Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, reintegration ng 19 na dating rebelde sa Northern Samar umarangkada na sa pagtutulungan ng Philippine Army, Pulisya at LGU. Dating konsehal patay sa engkwentro sa joint operation ng pulisya sa Cebu. Pagtatanim ng 1 million native tree species, inilunsad ng Army sa Leyte at Biliran. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umarangkada ang reintegration program sa Palapag, Northern Samar matapos formal na tanggapin bilang peace partners ang 19 na dating miyembro ng CTG na tuluyang tumalikod sa armadong pakikibaka. Pinangunahan ng LGU Palapag sa ilalim ni Mayor Florence Batula, katuwang ang 78th Infantry Battalion at 803rd Infantry Brigade, ang seremonya noong March 18 sa Palapag Gymnasium. Bunga ito ng serye ng localized peace engagement dialogues na nagbukas ng landas upang makabalik ang mga rebelde sa kani-kanilang pamilya at komunidad. Kabilang sa nagbalik loob si alias Ethan, dating squad leader na hayagang sumuporta sa pamahalaan. Sa seremonya, nagkaroon ng panunumpa ng katapatan at pagsuko ng mga baril bilang simbolo ng pagbabagong buhay. Nagkaloob din ng tulong pinansyal at kabuhayan ng LGU, Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang mga ahensya. Dumalo ang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP at Department of the Interior and Local Government o DILG, patunay ng pinaigting na whole-of-government approach para sa pangmatagalang kapayapaan. Patay ang isang dating barangay konsehal at hinihinalang drug personality matapos ang ilang oras na tensyon na nauwi sa engkwentro sa joint operation ng pulisya sa sitio Bolok-Bolok, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu noong March 21, Sabado, bandang alas 4 ng hapon. Kinilala ang suspect na si Jay Castañares na nauna ng bumaril at nakapatay ng isang food vendor bago nag-barricade sa loob ng kanyang bahay. Agad rumesponde ang pinagsanib na puwersa ng San Fernando Municipal Police Station, Carcar City Police Station, Naga City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion 7 o RMFB 7. Sa gitna ng matinding putukan, nasugatan si Patrolman Kim Seniza Villaraiza, ngunit nanatili sa pwesto at tumulong sa pag-secure ng lugar dahilan upang papurihan ang kanyang katapangan. Nagtapos ang operasyon nang sunugin ng sospek ang bahay at nasawi. Patuloy ang investigasyon. Pinangunahan ng 93rd Infantry Battalion ang paglulunsad ng Agroecology Program, katuwang ang mga dating rebelde at CAFGU sa Leyte, Southern Leyte at Biliran noong March 21 sa Babatngon, Leyte. Layunin nitong palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at kabuhayan habang pinatatatag ang kapayapaan sa komunidad. Sa ilalim ng programa, nagsisilbing sentro ng ugnayan ng 30 CAFGU detachments upang pag-isahin ang mga dating rebelde at mamamayan sa mga gawaing pangkabuhayan at pangkalikasan. Umabot sa 20,000 native tree species ang naitanim, bahagi ito ng target na 1 milyong puno hanggang 2027 upang isulong ang seguridad sa pagkain at pangmatagalang proteksyon sa kapaligiran. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.